Naramdaman na ni Kalin ang hindi pangkaraniwang lamig na gumapang sa kanyang batok kahit na ang gabing iyon ay tila nagbabaga sa init ng papalapit na tag-araw. Ang buwan na nakasabit sa itim na kalangitan na parang isang malaking pilak na sugat ay kulay dugo. Isang kulay na hindi niya malilimutan mula pa noong bata siya, noong unang minultuhan siya ng bangungot ng mga harimundon. Saglit siyang napatigil sa pagbabasa ng sinaunang aklat na nakalatag sa kanyang harapan. Ang mga pahina nito'y babasagin na sa katandaan. Ang mga sulat kamay na tila mga ugat ng puno na yumayakap sa lupa. May mali. May maling-mali sa hangin na bumubulong sa paligid ng kanilang baryo. Ang maligaya. Isang nakabibinging ungol ang biglang pumunit sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ungol ng hayop na nawawala o ng batang natatakot. Ito ay ungol na puno ng sakit, galit at kagutuman na hindi galing sa mundong ito. Napapitlag si Kalin, halos mabitawan ang may silbing ilaw sa kanyang mesa. Isang pinaghalong langis at kidlat ng alitap-tap. Mula sa dulo ng baryo, kung saan nakatayo ang bahay ni Mang Tasyo, ang pinakamatandang mangingisda sa Maligaya, ay nagmumula ang nakapangingilabot na tunog. Nagmamadali siyang lumabas. Dala ang maliit na punyal na gawa sa kalansay ng isdang buwaya, isang gamit na pamana pa ng kanyang lolo. Nadatnan niya ang ilang mga kapitbahay na nagkakatipon. Ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng mga multong kinukwento nila sa ilalim ng buwan. Sa gitna ng mga anino, nakita niya si Mang Tasyo. O kung anuman ang natira sa kanya. Nakahandusay ito sa lupa. Ang katawan ay pilipit sa paraang imposibleng mangyari sa isang tao. May mga marka sa kanyang leeg at braso na tila kagat ng naglalakihang pangil. Ngunit walang bakas ng dugo sa paligid, tanging ang malamig na hamog na nagsisimulang bumalot sa bangkay. Anong nangyari? Tanong ni Kalin. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa gitna ng mga bulungan. Hindi namin alam, sagot ni Aling Remedios, ang kapitbahay sa tapat, habang nanginginig ang labi. Narinig lang namin ang ungol, tapos wala na. Nang silipin namin, nandito na siya. Biglang bumukas ang pinto ng katabi nilang bahay, kung saan nakatira ang kambal niyang kapatid, si Lakan. Nakasuot pa ito ng uniforme ng kanilang basketball team, pawisan at mukhang pagod mula sa kanilang practice. Ano na namang kaguluhan yan, kuya? Bulyaw ni Lakan, halatang naiinis. Galing ako sa practice. At eto na naman kayo sa mga kwentong kababalaghan nyo. Siguro, aso lang yan na naligaw. Hindi ito ordinaryong aso, Lakan. Maring sagot ni Kalin. Ang mga mata ay nakatutok sa kakaibang marka sa bangkay ni Mang Tasyo. May mali sa gabing ito. Ngunit tila hindi pinansin ni Lakan ang kanyang sinabi. Umarko ito ng isang mapang-asar na ngiti. Baka naman napapanaginipan mo lang yan, kuya. O baka naman masyado ka lang nagbabasa ng mga lumang libro mo. Tara na, kain na tayo. Gutom na ako. Habang naglalakad palayo si Lakan, napalingon si Kalin sa direksyon ng madilim na kakahuyan sa gilid ng baryo. Sa likod ng mga puno ng kape, sa ilalim ng mapulang buwan, tila may isang anino na gumalaw. Isang anino na mas matangkad kaysa sa kahit sinong tao, at ang mga mata nito'y tila dalawang baga na nagliliyab sa kadiliman. Naramdaman ni Kalin ang muling pagtindig ng kanyang mga balahibo sa batok. Hindi ito aso. Ito ang simula ng mas malala pa. Naiinis na napapikit si Lakan. Pilit na isinasara ang kanyang isip sa mga nakakabinging bulungan ng mga matatanda at sa kakaibang pagkabalisa ni Kuya Kalin.
Ang masakit na kalamnan mula sa mahabang practice ng basketball ang tanging gustong maramdaman ng kanyang katawan ngayon. Hindi ang mga haka-haka tungkol sa mga multo at aswang na tila babahagi na ng hangin sa maligaya. Ngunit kahit napilit niyang balewalain, ang pagkawala ni Mang Tasyo ay hindi maitatanggi. Isa pa, narinig niya ang balita kaninang umaga. Nawawala rin daw sina Maya at Benjo, yang magpinsang madalas niyang nakikitang naglalaro malapit sa kakahuyan ng kape sa labas ng baryo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang isali ako dito. Reklamo ni Lakan habang pinagmamasdan si Kalin na maingat na sinusuri ang lupa malapit sa bakuran ng nawawalang bata. Ang kanilang ina, na mukhang hindi mapakali, ay nagmamatyag lamang mula sa pintuan. Ang mga matay puno ng pangamba. Kailangan nating makita kung ano ang nangyari, Lakan. Seryosong sabi ni Kalin. Ang mga daliri ay maingat na sinusundan ang kakaibang bakas sa lupa. Malaki ito, mas malalim kaysa sa paa ng tao, at may bahid ng kuko na tila napakatalim. Hindi ito ordinaryong pagkawala lang. O baka naman hinabol lang sila ng kung anong mababangis na hayop. Dito sa Maligaya, sanay na tayo sa mga ganyan, pagmamatigas pa ni Lakan. Kahit na ang malamig na pawis ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang sentido. Ang paligid ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Ang mga puno ng kape ay nagsasayawan sa banayad na simoy ng hangin na nagdadala ng kakaibang amoy. Amoy ng lupa na nabubulok na may kasamang bahid ng bakal. Habang mas lumalalim sila sa kagubatan, mas nagiging malinaw ang mga bakas. May mga sanga ng puno na nabali na tila ba sa lakas ng malaking kamay, at sa isang malaking puno ng balete, napansin ni Kalin ang isang piraso ng tela na nakasabit sa isang tinik. Ito ay kulay rosas, ang paboritong kulay ni Maya. Nang abutin ni Kalin ang tela, napansin niyang may bahid ito ng dugo. Dugo na kulay itim. "Dugo ito, kuya," mahinang sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay nawalan na ng yabang. Naramdaman niya ang biglaang paglamig ng hangin. Isang lamig na hindi dulot ng hangin, kundi ng takot na nagsisimulang kumapit sa kanyang kalooban. Biglang may tumilapon mula sa itaas ng puno. Isang mabigat na bagay na bumagsak sa lupa ilang metro lamang mula sa kanila. Napasigaw sila pareho. Nang mapagtantong hindi ito isang tao, kundi isang malaking bato na may mga kuko na nakabaon dito. Mas lalong nanlamig ang kanilang mga buto. Napatingin sila sa taas ng puno, ngunit wala silang nakita kundi ang mga dahon na tila naglalaro sa hangin. "Kailangan na nating bumalik, Lakan," sabi ni Kalin. Ang boses ay may halong pagmamadali at pag-aalala. "May mali dito. Hindi lang ito basta hayop." Sumang-ayon agad si Lakan. Ang pagnanais niyang umuwi at makalayo sa nakakakilabot na pakiramdam na ito ay mas malakas pa kaysa sa kanyang pagmamatigas kanina. Nagmamadali silang tumakbo pabalik. Ang kanilang mga puso'y kumakabog na parang mga tambol. Ngunit pagdating nila sa kanilang tahanan, isang mas masahol na tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang kanilang maliit na kubo ay nakatiwangwang. Ang mga pinto at bintana ay pilit na binuksan. Ang mga sinaunang aklat na pinaghirapang ayusin ni Kalin ay nagkalat sa sahig. Ang mga pahina ay pinunit-punit na parang pinaglaruan lamang ng isang batang nagwawala. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lakan ang kanyang paboritong basketball jersey na nakasabit sa pako. Ang pako na madalas niyang gamitin upang isabit ito pagkatapos ng laro ay nakasabit na ngayon sa pader
Ngunit tila may kakaibang pagbabago dito. Ano? Ano ang nangyari dito? Bulong ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at galit. Hindi lang ang mga libro ni Kuya ang sinira. Ang kanyang personal na gamit, ang kanyang simbolo ng pagtakas sa mundong ito, ay ginamit pa sa ganitong paraan. Sa ilalim ng nagkalat na mga pahina, nakita ni Kalin ang isang maliit na piraso ng papel na hindi napunit. Sa ibabaw nito, may isang simbolo na hindi niya pa nakikita dati, na iginuhit gamit ang itim na tinta. At sa ilalim ng simbolo, isang salita lamang ang nakasulat: Harimundon. Habang pinagmamasdan ni Kalin ang mga punit-punit na pahina ng mga aklat, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito basta pagnanakaw o paninira. Ito ay isang mensahe, isang babala. Ang salitang Harimundon na nakasulat sa piraso ng papel ay tila tunog ng mga kampanang babala sa kanyang pandinig. Isang tunog na pilit niyang binubura sa kanyang alaala, ngunit hindi kailanman mawala. Sa gitna ng mga nagkalat na pahina, nahagip ng kanyang mga mata ang isang makapal na notebook na tila hindi napansin ng kung sino man ang pumasok. Ito ang talaarawan ng kanilang yumaong lolo, si Apo Mateo, ang dating albularyo ng baryo. Maingat niya itong kinuha. Ang balat nito ay may kakaibang disenyong nakaukit. Isang ahas na pumulupot sa isang kristal. Binuklat niya ito at sa unang pahina nakasulat ang mga katagang nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Ang Harimundon ay hindi lamang isang pangalan, kundi isang sumpa. Isang sumpa na nagmumula sa kaibuturan ng kadiliman na naghahangad na ubusin ang lahat ng liwanag. At ang aming angkan ang unang humarang sa kanilang pagdating, at kami rin ang magiging huling sasalo sa kanilang galit. Kuya, ano yan? Tanong ni Lakan. Ang boses ay mahina, tila nanginginig pa rin sa nangyari. Lumapit siya kay Kalin. Ang mga mata ay nakatuon sa nakasulat. Ang talaarawan ni Lolo Mateo, sagot ni Kalin. Ang boses ay halos pabulong. Tungkol ito sa Harimundon, tila alam niya ang tungkol dito. Pinagpatuloy nila ang pagbabasa. Magkasama, ang mga salita ni Apo Mateo ay nagbubukas ng isang madilim na nakaraan. Isinalaysay ng lolo ang tungkol sa isang sinaunang labanan, kung saan ang kanilang ninuno, si Albularyo Amado, ay nagtagumpay sa pagpapaalis kay Rigor. Ang pinuno ng Harimundon, isang nilalang na may kakayahang magpalit anyo at kumain ng liwanag ng buhay. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Isang sumpa na ipinataw ni Rigor sa angkan ng mga albularyo na magbabangon muli ang Harimundon kapag ang pinakamalakas na albularyo ay nanghina o kapag ang kadiliman ay muling nag-udyok. Kaya pala ganito ang nararamdaman ko. Bulong ni Lakan. Ang mga kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang hindi mapakali, ang pakiramdam na may nagbabantay. Ngunit mas malalim pa ang isinisiwalat ng talaarawan. May bahagi kung saan binanggit ang tungkol sa pagtatangka ni Rigor na baguhin ang kanilang ina, na siyang tagapagmana ng isang natatanging kapangyarihan ng pagpapagaling na may kakayahang magbigay proteksyon laban sa mga Harimundon upang maging isang aswang. Isinulat ni Apo Mateo ang kanyang desperadong pagtatangka na protektahan ang kanyang anak gamit ang mga sinaunang ritual at ang pagtatago ng kanyang tunay na lakas. Si Mama? Halos hindi makahinga si Kalin. Sinubukan ni Rigor na gawing aswang si Mama. At ang mas malala pa, patuloy ni Kalin,
Ang kanyang mga mata ay lumuluha habang binabasa ang huling mga pahina. Nagtatago pa rin si Rigor. At ang sumpa ay naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang muling mabuhay. Ang pagkawala ni Mang Tasyo, ang mga bakas na nakita natin, hindi ito aksidente. Sa kanilang pagkahibang sa pagbabasa, hindi nila namalayan ang pagdating ni Puno Eli, ang pinuno ng baryo. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi nila maalala noon. "Mga anak," malumanay niyang sabi, "nabalitaan ko ang nangyari dito. Nakakabahala ang mga pangyayari. Kailangan ninyong mag-ingat." Tumingin siya sa mga pahina ng tala-arawan na hawak ni Kalin. "Ano yan? Mga lumang kwento lamang yan. Huwag ninyong hayaang takutin kayo ng mga yan." Ngunit habang nagsasalita si Puno Elias, napansin ni Kalin ang bahagyang pagigting ng kanyang panga. At ang mabilis na pagtingin nito sa labas, sa direksyon ng madilim na kakahuyan. Para bang may hinihintay o kinatatakutan ang matanda. "Puno Elias," mariing tanong ni Kalin, "alam niyo po ba ang tungkol kay Rigor? Tungkol sa Harimundon?" Nagulat si Puno Elias at ang kanyang pagkakumpiyansa ay tila bahagyang nabawasan. Ngumiti siya ng pilit. "Mga kwento lamang yan ng ating mga ninuno, Kalin. Mga alamat na pinaniniwalaan upang magbigay ng takot sa mga bata. Hindi na mahalaga ang mga iyan ngayon." Ngunit alam ni Kalin na hindi totoo ang sinasabi ng puno. Ang pag-aalala sa mukha nito, ang biglaang pagbabago ng kanyang tono at ang mga nakasulat sa tala-arawan ng kanilang lolo. Lahat ng iyon ay nagtuturo sa iisang direksyon. Ang kanilang pamilya ay may madilim na nakaraan na hindi pa lubusang natatapos. At ang kadiliman na iyon ay tila may pangalan na ngayon. Harimundon. Nakakainis. Nakakainis ang paligid. Nakakainis ang mga tao. At higit sa lahat, nakakainis ang pagkabagabag ni Kuya Kalin. Parang hindi niya maintindihan na may mas mahalaga pang mga bagay sa mundo kaysa sa mga lumang libro at mga kwento tungkol sa mga halimaw. Ang basketball practice niya, ang paparating na laro ng baryo, ang pangarap niyang makalaro sa mas malaking liga. Yun ang mga tunay na mahalaga. Pero heto siya, kasama ang kanyang kuya, sa gitna ng madilim na gubat habang ang mga tao sa baryo ay nagbubulungan tungkol sa pagkawala ng mga bata at sa mga kakaibang marka sa bangkay ni Mang Tasyo. "Tara na nga, kuya," sabi ni Lakan. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Baka kung saan lang napunta sina Maya at Benjo. Siguro hinabol lang ng mga baboy ramo. At saka may practice pa ako mamaya. Kailangan kong manalo para sa liga natin. Napabuntong hininga si Kalin. Ang mga matay tila malayo ang tingin. "Lakan, hindi mo ba nakikita? May nagbabago. Ang mga puno, ang hangin, ang mga tao. Lahat sila may takot. Hindi ito ordinaryo." "Tama ang kapatid mo, mga hiho." Biglang may boses na narinig mula sa likuran nila. Nagulat silang dalawa. Isang matandang babae, baluktot na ang katawan at tila nababalot ng makapal na pulang bandana, ang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng anino ng kanyang sombrero at may dala siyang kakaibang tungkod na gawa sa kahoy na hindi pamilyar kay Lakan. Ang takot ay lumalaganap na parang apoy sa tuyong damo dito sa Maligaya. Napatingin si Lakan kay Kalin na tila nakakilala sa matanda. "Si Lola Ben," bulong niya.
Sabi nila, siya raw ang pinakamatandang manggagamot dito pero hindi siya nakikihalubilo sa atin. Ako si Lola Ben, sabi ng matanda na tila nabasa ang nasa isip ni Lakan. Lumapit siya, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit puno ng kabaong lakas. Tumingin siya kay Kalin, pagkatapos ay kay Lakan. Nararamdaman ko ang enerhiya ninyong dalawa. Ang inyong angkan. Malakas kayo, ngunit natatakot din. Alam niyo po ba ang nangyayari? Tanong ni Kalin. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ang pagkawala ng mga bata, ang mga marka kay Mang Tasyo. Tumango si Lola Ben, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lungkot. Nakikita ko ang mga anino. Ang Harimundon ay nagbabalik. Ang kanilang pinuno, si Rigorm, ay muling lumalakas. At ginagamit niya ang inyong baryo upang muling maghasik ng lagim. Napakunot noo si Lakan. Harimundon, parang narinig ko na yan sa mga libro ni Kuya. Mga alamat lamang yan, Lakan. Mariing sabi ni Lola Ben, ngunit ang kanyang tingin ay tila may ibang sinasabi. O marahil, mga alamat na nagkatotoo. Biglang may narinig silang ungol mula sa di kalayuan, mas malakas at mas mabangis kaysa sa ungol na narinig nila kagabi. Nagsimula ng mangatal ang mga dahon ng kape at tila may humihila sa hangin papalayo sa kanila. Ito na sila, bulong ni Lola Ben. Hindi sila makakalapit kung nandito ako, ngunit kailangan ninyong maging handa. Sa hindi malamang dahilan, isang grupo ng mga tao mula sa baryo na mukhang wala sa sarili ang nagsimulang lumabas mula sa mga puno. Ang kanilang mga mata ay pula at may mga marka sa kanilang balat na tila nagbabaga. Sila ay parang mga zombie, naglalakad ng walang direksyon, ngunit may kakaibang lakas sa kanilang bawat kilos. Yanggao! Sigaw ni Lola Ben. Itinaas niya ang kanyang tungkod at isang liwanag ang lumabas mula rito na nagpatigil sa mga tao, ngunit hindi nagtagal. Ang mga Yanggao ay nagpatuloy sa paglapit, mas mabangis na ngayon. Lakan! Kalin! Sigaw ni Lola Ben. Kailangan ninyong lumaban. Gamitin ninyo ang lakas na nasa inyo. Nanginginig na tumingin si Lakan sa kanyang mga kamay. Wala siyang alam na labanan. Ang alam lang niya ay ang bola. Ngunit habang papalapit ang mga Yanggao, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang braso. Isang init na hindi galing sa araw o sa apoy. Tila may bumubulong sa kanya. Isang tinig na nagsasabing kaya niya. Hindi ko alam kung paano. Sigaw ni Lakan, halong takot at inis. Ang alam ko lang ay maglaro ng basketball. Kung gayon, maglaro ka. Nakita ni Lakan ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Lola Ben. Maglaro ka para mabuhay. Gamitin mo ang bilis mo, ang lakas mo. Sa isang iglap, isang malakas na suntok ang ibinato ni Lakan sa pinakamalapit na Yanggao. Hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon. Ang lakas ay tila nang galing sa kung saan. Napatalsik ang nilalang at doon niya naramdaman ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanya. Samantala, si Kalin naman ay nagsimulang bumigkas ng mga salita mula sa librong dala niya na tila naglalaban ng mahinang liwanag na nagpapatigil sa mga Yanggao. Nang mapansin ni Lola Ben ang pagtutulungan ng magkapatid, tila may bahid ng pag-asa sa kanyang mukha. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit, napansin ni Lakan ang isang anino sa gilid ng kanyang paningin. Papalapit sa kanya, isang anino na mas maitim kaysa sa mga Yanggao at ang mga mata nito'y pulang-pula. Ito ay si Rigor. Mukhang nahuhuli na kayo sa laro, mga bata.
Sabi ng tinig na tila nagmumula sa malayo, ngunit malinaw na naririnig. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Napagtanto ni Lakan na hindi lang basta tumatakbo ang kailangan niya. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang gamitin ang anumang lakas ang mayroon siya. Hindi makapaniwala si Kalin sa kanyang nakikita. Ang matandang babaeng nagpakita ng kakaibang kapangyarihan laban sa mga Yanggaw, si Lola Ben, ay kasalukuyang nakatayo sa harap nila. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang nilalang na may sariling agenda. Ang paghaharap nila sa bakuran ng nawawalang mga bata ay nauwi sa isang hindi inaasahang pagbubunyag. Matapos nilang maitaboy ang mga Yanggaw, nag-aalala siyang lumapit kay Lola Ben na tila pagod na pagod. Ngunit sa halip na pagod, ang naramdaman ni Lola Ben ay tila determinasyon. "Kalin, Lakan," sabi ni Lola Ben. Ang kanyang boses ay hindi na mahina at nanginginig, kundi malinaw at may kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, na dating tila malungkot, ay nagliliyab na ngayon sa isang kakaibang enerhiya. "May kailangan akong sabihin sa inyo. Isang bagay na matagal ko nang itinatago." Nagkatinginan sina Kalin at Lakan. Ang init na naramdaman ni Lakan kanina, ang kakaibang lakas na lumabas sa kanya, hindi pala ito dahil sa tapang o sa pagnanais niyang manalo. May kinalaman pala ito sa matandang ito. "Lola Ben," nagsimulang magsalita si Kalin. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Tungkol po ba sa Harimundon?" Tumango si Lola Ben. "Oh, Kalin, ang Harimundon ay totoo. At ang kanilang pinuno, si Rigor, ay mas malakas ngayon kaysa dati." Lumapit siya kay Lakan. "Lakan, ang enerhiya na naramdaman mo, iyon ang iyong mana. Ang lakas ng inyong angkan, napilit kong pinipigilan sa iyo." "Pinipigil?" Naguguluhang tanong ni Lakan. "Bakit ninyo gagawin yun? Dahil ang kapangyarihang iyon, kapag hindi napigilan, ay maaaring maging sanhi ng mas malaking kapahamakan kaysa kay Rigor," paliwanag ni Lola Ben. "Ako ay mula sa angkan ng mga sinaunang albularyo na unang lumaban kay Rigor. Ang aking tungkod ay hindi lamang gamit sa pagpapagaling kundi sandata rin upang pigilan ang pagkalat ng kadiliman. At kayong dalawa, kayong magkapareho ay may malaking papel sa laban na ito." Isinalaysay ni Lola Ben ang tungkol sa isang sinaunang kasunduan. Noong unang panahon, nang subukan ni Rigor na pasukin ang mundo ng mga tao at gawing aswang ang kanilang mga mahal sa buhay, ang ninuno ni Kalin at Lakan, si Albularyo Amado, ang humarang sa kanya. Ngunit hindi lamang pagpigil ang ginawa ni Amado. Sa isang desperadong hakbang, kinailangan niyang kuhanan ng bahagi ng kanyang lakas at pagkatao si Rigor, isang uri ng espiritual na pagkakakulong na nagbigay daan upang hindi ganap na magapi ang Harimundon. Ngunit napigilan naman ang tuluyang pagkalat nito. Ang halong lakas na ito ay naipasa sa mga susunod na henerasyon, na nagiging sanhi ng kakaibang talento sa pagpapagaling ng kanilang angkan. Ngunit nagbibigay din ng mahinang koneksyon kay Rigor. "Ang inyong ina," sabi ni Lola Ben. Ang kanyang tinig ay bumaba sa isang mahinang bulong, ay ang huling tagapagdala ng orihinal na lakas na iyon. Siya ang susi upang muling mapigilan si Rigor. Ngunit si Rigor, matagal na niyang gustong makuha ang lakas na iyon. At alam niyang nasa inyo ang koneksyon. Kaya pala, naisip ni Kalin, ang pagtatangka ni Rigor na gawing aswang ang kanilang ina noon ay hindi lamang upang saktan ito,
kundi upang makuha ang natatanging lakas na iyon. At ang pagiging albularyo ng kanilang angkan ay hindi lamang talento, kundi isang uri ng pagbabantay. Ngunit bakit ninyo pinigilan si Lakan? Tanong ni Lakan. Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito at kaunting galit. Bakit hindi niya nagamit ang lakas niya noon? Dahil natatakot ako. Pag-amin ni Lola Ben, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Natatakot ako na kung magamit niya ang buong kapangyarihan niya nang hindi handa, baka tuluyan siyang mahulog sa tukso ni Rigor. Ang kapangyarihan na iyon, may dalawang mukha ito. Maaari itong maging sandata laban sa kadiliman, ngunit maaari din itong maging tulay para sa kadiliman na pumasok sa kanya. Habang nag-uusap sila, isang pamilyar na anino ang nagsimulang mabuo sa gilid ng kakahuyan. Hindi ito ang mga yanggaw. Ito ay mas maitim, mas malaki, at ang presensya nito ay nagpapalamig sa buong kapaligiran. Si Rigor. Mukhang nahuhuli na kayo sa laro, mga anak. Isang tinig na puno ng pang-aasar at lamig ang narinig. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Napatingin si Rigor kay Lola Ben at sa isang iglap, ang pangkalahatang pagkainis ni Kalin ay napalitan ng pagkabigla. Nakita niya ang isang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Rigor habang nakatingin ito kay Lola Ben. Hindi pagkamuhi, kundi isang uri ng pagkilala. "Ben!" sabi ni Rigor. Ang kanyang tinig ay nagbago. Tila may bahid ng sinaunang pagmamahal na nakabalot sa kanyang pagkamuhi. "Matagal na tayong hindi nagkita." "Rigor?" Mahinang sagot ni Lola Ben. Ang kanyang mukha ay nanigas. "Ang kasunduan natin ay natapos na." Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid. Ano ang ibig sabihin ni Rigor? Ano ang koneksyon nila ni Lola Ben? At bakit ang ina nila ang sentro ng lahat ng ito? Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang lamig na bumabalot sa aking buong katawan, ang sakit na kumakalat sa aking braso, o ang katotohanang ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay mali. Si Lola Ben. Hindi siya ang tagapagligtas na akala namin. At si Rigor, ang demonyong hari ng Harimundon, tila may koneksyon siya kay Lola Ben. Ang mga salitang iyon, "Ben, matagal na tayong hindi nagkita," ay bumabagyo sa aking isipan na parang mga bolang apoy na bumabagsak sa aking kalooban. Bago ko pa man maintindihan ang lahat, isang malakas na puwersa ang humampas sa akin na nagpatalsik sa akin palayo kay Kuya Kalin at kay Lola Ben. Si Rigor. Hindi na siya ang halimaw na may pulang mata na nakikita ko dati. Ngayon, ang kanyang anyo ay mas malinaw, mas nakatatakot. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uwak, at ang kanyang ngiti ay puno ng pangungutya. "Tapos na ang laro, mga bata," sabi ni Rigor. Ang kanyang tinig ay tila dumadagundong sa buong paligid. Tumingin siya kay Lola Ben. "At ikaw, Ben, sa wakas, makukuha ko na ang nawawala sa akin." "Hindi mangyayari yan, Rigor," sigaw ni Lola Ben. Itinaas ang kanyang tungkod. Isang mahinang liwanag ang lumabas dito. Ngunit tila hindi ito sapat laban sa papalapit na puwersa ni Rigor. Nakita ko si Kuya Kalin na sumusubok gamitin ang mga aklat na dala niya. Bumibigkas ng mga salita na hindi ko maintindihan. Ngunit ang mga salita ay tila natutunaw sa hangin, hindi makalaban sa kapangyarihan ni Rigor. Nararamdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Ang enerhiya na naramdaman ko kanina, ang lakas na akala ko ay akin na, ay tila nawawala.
napapalitan ng isang nakamamatay na lamig. "Lakanan, Bull!" Sigaw ni Kuya Kalin. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Napatingin ako sa kanya. Nakikita ko ang pagkalito at takot sa kanyang mga mata. At doon ko napagtanto ang mas malaking panganib. Si Rigor ay hindi lamang tumatarget sa amin. Tumatarget siya sa aming ina. Napalingon ako sa direksyon ng aming bahay. Nakikita ko ang aming ina na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay blangko na parang wala siyang kontrol sa sarili. At si Rigor, tila ang kanyang kapangyarihan ay nakaka-impluwensya na sa kanya. "Mama!" Sigaw ko, pilit na tumatakbo papunta sa kanya. Ngunit isang malakas na puwersa ang humarang sa akin. Si Rigor. "Mahina ka pa, bata," sabi ni Rigor. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya. "Hindi mo mapoprotektahan ang iyong ina. Hindi mo mapoprotektahan ang sinuman." Nakita ko ang pagkislap sa mga mata ni Rigor habang nakatingin sa aking ina. Ito ang kanyang tunay na layunin, hindi ang basta manggulo, kundi ang makuha ang kapangyarihan na taglay ng aming angkan na nagmumula pa sa aming ina. Biglang sumugod si Lola Ben kay Rigor gamit ang kanyang tungkod. Ngunit sa isang iglap, nahawakan ni Rigor ang tungkod at biniyak ito na parang dyaryo. Natigilan si Lola Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. "Tapos na ang iyong paglalaro, Ben," sabi ni Rigor, at isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang kamay. Tumama kay Lola Ben. Napasigaw ito at bumagsak sa lupa, hindi na gumagalaw. Napasigaw ako. Hindi pwede." Napatingin ako kay Kuya Kalin na halatang nawawalan na rin ng pag-asa. Nakatingin lang kami sa aming ina na ngayon ay tila mas lalong nababalot ng kadiliman. At ako, ano ang magagawa ko? Habang papalapit si Rigor sa aming ina, naramdaman ko ang kakaibang init na nagsimulang kumalat sa aking braso. Ang init na iyon na naramdaman ko kanina. Tila bumabalik ito, ngunit mas malakas, mas mapanganib. Naramdaman ko ang pagtindig ng aking mga balahibo, hindi sa takot, kundi sa isang uri ng galit na hindi ko pa naramdaman dati. "Hindi," bulong ko. "Hindi ko hahayaan." Sa isang iglap na walang pag-iisip, sumugod ako kay Rigor. Ngunit bago pa man ako makalapit, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking braso. Tumingin ako dito. Ang aking balat ay tila nagbabago, nagiging kulay itim. At ang aking mga daliri ay humahaba, nagiging mga kuko. Ang lakas na iyon, ang enerhiya na naramdaman ko noon, ay hindi pala galing sa amin. Galing pala ito kay Rigor at ngayon, nagbabago na ako. Napasigaw ako sa sakit at takot. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Kuya Kalin. Nakita ko rin ang pagtawa ni Rigor. "Tama," sabi ni Rigor. "Hayaan mong lumabas ang tunay mong anyo. Mas madaling makuha ang kapangyarihan kung nasa iyo na mismo ang unang yugto ng pagbabago." Naramdaman ko ang pagkalito, ang sakit at ang takot. Ang aking ina ay tila nasa bingit na ng pagkawala. Si Kuya ay nawawalan na ng pag-asa. Si Lola Ben ay wala ng malay. At ako ang nagsisimula ng maging halimaw. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pagbagsak ng aming baryo, sa gitna ng pagkawala ng aking pagkatao, napagtanto ko ang pinakamalaking katotohanan. Wala na kaming natitira.
Ang sigaw ni Lakan ay tumatagos sa aking puso. Bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa sakit na naririnig ko mula sa kanya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang braso, ang pag-itim ng balat, ang paghaba ng mga kuko. Si Rigor, sa kanyang malupit na pagtawa, ay tila nagtatagumpay. Ang aming ina, na tila kontrolado na ng kadiliman, ay nakatayo lamang doon. Ang mga mata ay blanko. Si Lola Ben, ang tanging pag-asa namin, ay nakahandusay na walang malay. Wala na akong ibang nakikita kundi ang kawalan ng pag-asa. Ang mga aklat na pinaghirapan kong pag-aralan ay tila mga walang silbing papel lamang sa harap ng ganitong kapangyarihan. Ang mga salita ng aking lolo, ang mga lihim ng aming angkan, lahat ay tila nababalot na ng dilim. Ngunit sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang imahe ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang imahe ng aking ina. Hindi ang ina na blangko ang mga mata ngayon, kundi ang ina na laging nagbibigay sa akin ng yakap kapag ako ay nasasaktan. Ang ina na laging may ngiti sa kanyang mga labi kahit sa gitna ng kahirapan. Mayroon siyang natatanging lakas, isang lakas na higit pa sa pagpapagaling. Iyon ang sinasabi ni Lola Ben, ang kapangyarihan ng pagpapagaling na may kakayahang magbigay proteksyon. Si Mama, bulong ko. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Kahit na blanko ang mga ito, may nakikita akong kakaibang kislap, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang uri ng paglaban sa loob. Naalala ko ang mga sinaunang gamit ni Mama na nakalagay sa isang lumang baul sa aming silid. Mayroon siyang isang maliit na kwintas na gawa sa pinatuyong sa bulaklak ng sampagwita at isang maliit na sulat kamay na tala-arawan na tila hindi na niya binuksan sa loob ng maraming taon. Baka doon, baka sa mga alaala niya, naroon ang sagot. Habang papalayo si Rigor sa amin, tila nakatuon ang kanyang atensyon sa pagpapahirap kay Lakan. Nagmadali akong tumakbo papasok sa aming tahanan. Ang kaguluhan sa labas ay nagpatuloy. Ang mga sigaw at ungol ay tila naging normal na tunog na lamang. Ngunit sa loob ng aming bahay, ang katahimikan ay mas nakakakilabot. Pinuntahan ko agad ang aming silid. Ang baul ni Mama. Nang mabuksan ko ito, naamoy ko ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak at damit na matagal nang hindi nagagamit. Inilabas ko ang mga gamit niya, ang kwintas na sampagwita at ang maliit na tala-arawan. Binuksan ko ang tala-arawan. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay ni Mama. Hindi ito tungkol sa mga sakit o gamot, kundi tungkol sa mga alaala. Tungkol sa kanyang pagmamahal sa amin, kay Papa, at sa maligaya. Ngunit sa mga huling pahina, nagbago ang tono. Nakasulat doon ang kanyang pakikipaglaban kay Rigor noon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Isinulat niya kung paano niya nagamit ang kanyang natatanging kapangyarihan hindi lamang sa pagpapagaling, kundi sa paglikha ng isang uri ng panangga laban sa mga nilalang na gaya ni Rigor. Isang panangga na nakabase sa pag-ibig at alaala. Ang tunay na lakas, nakasulat sa huling pahina, ay hindi lamang sa dugo o sa mahika. Ito ay nasa puso, nasa pag-ibig na handang isugal ang lahat. Kung sakaling mababalot ako ng kadiliman, hanapin ninyo ang aking mga alaala. Sapagkat sa mga alaala ng pagmamahal, naroon ang aking tunay na lakas at ang susi upang pigilan ang kahit anong kasamaan. Napagtanto ko, si Mama ay hindi lamang isang biktima.
Siya ang ina ng mga sumpa na binanggit sa mga kasulatan ni Lolo Mateo. Hindi dahil siya ay nagdadala ng sumpa, kundi dahil siya ang may kakayahang pigilan ang sumpa ni Rigor. Ang kanyang lakas ay hindi nawala. Ito ay nakatago lamang sa kanyang mga alaala, sa kanyang pag-ibig sa amin. Napatingin ako sa kwintas na sampagwita. Ito ang pinakapaborito niya. Ito ang palagi niyang suot noong bata pa kami. Tila may kakaibang init na nanggagaling dito. Tila may enerhiya itong naghihintay na mabuhay muli. Mama, bulong ko. Habang tumatakbo pabalik sa labas, hawak ang talaarawan at ang kwintas. Nakita ko si Rigor na tila naghahanda na upang tuluyang kunin ang liwanag sa aming ina. Si Lakan naman ay tila hirap na. Ang kanyang katawan ay lalong nagbabago. Naisip ko ang mga salita ni Mama, ang pagmamahal, ang mga alaala. Kailangan kong gamitin ang mga iyon. Kailangan kong maalala ang lahat ng masasayang sandali namin, ang pagmamahal niya sa amin. At kailangan kong gamitin ang lakas na iyon, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para kay Lakan, para kay Mama, para sa buong maligaya. Sa aking kamay, hawak ko ang susi. Ang susi na magbubukas sa pinakaloob na lakas ng aming ina. At marahil, ang susi upang mailigtas kaming lahat. Ang sakit. Hindi ko na maalala kung kailan huling beses akong nakaramdam ng ganito kasakit. Ang aking braso, na ngayon ay halos kalahati ng maitim at may mga kuko na tila bakal, ay kumikirot sa bawat segundo. Ang aking isip ay parang nagiging malabo, na tila ang mga alaala ko ng basketball, ng aming baryo, ng aking pamilya, ay unti-unting nababalot ng isang maitim na ulap. Naririnig ko ang mga ungol ni Kuya Kalin, ang mga sigaw ni Rigor, at ang mahinang paghinga ni Lola Ben. Ngunit tila malayong tunog na lamang ang mga ito. Bago ko pa man tuluyang mawalan ng malay, naramdaman kong may humila sa akin. Bumigat ang aking katawan at ang aking paningin ay nagsimulang mangitim sa mga gilid. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Ina Kuya Mama. Ngunit puno ng pagdududa at takot, si Puno Elias. Ngunit hindi ito ang Puno Elias na kilala ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at ang kanyang ngiti ay tila isang anino ng mapanlinlang na ngiti. Sa wakas, sabi niya, ang kanyang tinig ay tila nababalot ng kung anong kadiliman. Ang tunay mong anyo ay lumalabas na, Batang Albularyo. Pipuno Elias, mahina kong sabi. Ang aking dila ay tila bumibigat. Anong ginagawa ninyo? Nagsasagawa ng kasunduan, Lakan. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa aking nagbabagong braso. Ang kasunduan na matagal nang nabuo sa pagitan namin ni Rigor. Hindi ko mapaniwalaan ang aking naririnig. Si Puno Elias, ang pinuno ng aming baryo. Kasunduan niya kay Rigor? Hindi totoo yan. Sigaw ko, Pasiyo mga kuo, kahit na ang aking tinig ay nanginginig. Totoo, iho, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay lumawak pa. Alam mo ba kung bakit hindi kailanman nagtagumpay si Rigor na sakupin ang maligaya noon? Dahil sa amin. Dahil sa mga pinuno na handang isuko ang ilan para sa kapakanan ng marami o para sa kapakanan ng kanilang sarili. Isinalaysay niya ang lahat. Kung paano siya nakipagkasundo kay Rigor noon pa man, ang mga pagkawala ng mga tao, ang mga kakaibang pangyayari.
Hindi ito gawa lamang ni Rigor, kundi bahagi rin ng kanyang plano. Ang pagbibigay niya ng impormasyon kay Rigor tungkol sa aming pamilya, tungkol sa kapangyarihan ni Mama, ang kanyang pagtatangka na ipagkanulo kami sa ilalim ng pagkukunwaring pagtulong. Ginagawa ko ito para sa maligaya, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki kahit na alam kong kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Si Rigor ang magbibigay ng kapangyarihan sa ating baryo. Babangon tayo mula sa kahirapan. At kayong mga albularyo na laging nagpapanggap na bayani, kayo ang humahadlang sa aming pag-unlad. Naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Galit sa kanya, galit sa aking sarili dahil hindi ko ito napansin noon pa man. Ang mga salita ni Rigor na, "Mahina ka pa bata," ay bumalik sa aking isipan. Oo, mahina ako. Pero hindi ibig sabihin na wala akong magagawa. Kahit maging halimaw ako, bulong ko sa aking sarili. Habang nararamdaman ko ang lalong pagbabago sa aking katawan. Hindi ko hahayaang makuha niya ang kahit ano pa sa amin. "Magandang hangarin yan, iho," sabi ni Puno Elias. Tila nabasa ang nasa isip ko. Ngunit ang kapangyarihan ni Rigor ay mas malakas kaysa sa iyong galit. At mas malakas kaysa sa iyong pagtanggi. Bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang pagbigat ng aking mga kamay. Tumingin ako dito. Ang mga kuko ay mas mahaba na ngayon, ang balat ay tila kaliskis. Napakagatlabi ako, pilit na pinipigilan ang pag-ungol. "Mabuti na lang at nandito na si Rigor," sabi ni Puno Elias habang papalapit si Rigor sa amin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Mas madali nang matapos ito. Nakita ko ang pagtawa sa mukha ni Rigor habang nakatingin sa akin. "Mukhang nagkakamali ka, Elias," sabi ni Rigor. Ang kanyang tinig ay puno ng pang-aasar. Hindi pa siya tapos. Bagkus, nagsisimula pa lang ang tunay niyang paglalakbay. Tumingin si Rigor kay Mama na tila unti-unting nababalot na ng kadiliman. "At ang inyong ina," sabi ni Rigor, "siya ang susunod na magbabayad." Sa sandaling iyon, nakita ko ang takot sa mukha ni Puno Elias. Tila hindi niya alam na kasama sa plano ni Rigor ang pagguha sa kapangyarihan ng aming ina. "Hindi mo magagawa yan," sigaw ko. Ay tahani na maaha ko. Kahit na ang aking tinig ay nagsisimula ng maging parang ungol. Ngumisi si Rigor. "Bakit hindi? Ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng daan. Ang iyong pagtanggi ang nagtulak sa iyo na nayakapin ang kadiliman. At ngayon, ang kadiliman na iyon ang magiging sandata ko laban sa inyo." Sa gitna ng aking pagbabago, nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Pagsisisi dahil sa aking pagiging makasarili, sa aking pagtalikod sa aking tungkulin, at sa pagkakaisip ko na ang mundo ay may mungwing wati umiikot lamang sa akin. Ngayon, ang aking kapabayaan ang naglagay sa aming pamilya, sa aming baryo, sa bingit ng kapahamakan. Kahing kingitam, ang mga ungol ni Lakan ay hindi lamang tunog ng sakit. Ito ay tunog ng pagkawala. Nakikita ko ang pagbabago sa kanya, ang kanyang balat na nagiging itim, ang kanyang mga kuko na humahaba. Ang enerhiya na dating nararamdaman ko sa kanya kapag naglalaro siya ng basketball ay napalitan na ng isang malamig at nakakakilabot na presensya. At ang pagtataksil ni Puno Elias. Ang taong pinagkakatiwalaan namin ay parang isang dagdag na sugat sa aking
Lahat ng ito'y ang pagbabago ni Lakan. Itiyang pagtataksil ni Elias. Ang panganib kay Mama. Lahat ay tila napakalaki para sa akin. Ngunit sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, naalala ko ang mga salita ni Mama mula sa kanyang tala-arawan. Ang pag-ibig, ang mga alaala, ang lakas na nasa puso. Kailangan kong hanapin iyon. Kailangan kong gamitin ang anumang naiwan sa akin mula sa kanya. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa aming tahanan kung saan iniwan ko ang tala-arawan at ang kwintas na sampagwita. Habang hawak ko ang mga iyon, nakaramdam ako ng kakaibang init, isang pamilyar na init na tila nagpapaalala sa akin ng pagmamahal ni Mama. Tila ang mga alaala niya ay nagbibigay ng lakas sa akin. Paglabas ko, natagpuan ko si Lola Ben na dahan-dahang bumabangon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may determinasyon. "Lola Ben!" sigaw ko, tumatakbo papunta sa kanya. "Okay lang po kayo?" "Kailangan kong maging okay, Colin." Sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng diin. Oras na upang tapusin natin ang lahat ng ito. Tumingin siya sa direksyon ni Lakan na ngayon ay halatang hirap na. Si Lakan, hindi na natin siya mapipigilan ng matagal. Kailangan nating gawin ang ritual. Ritual? Tanong ko, anong ritual? Ang ritual upang muling maipataw ang selyo kay Rigor. Paliwanag ni Lola Ben. Ang aming angkan, mula pa noong sinaunang panahon, ay nagbabantay sa lagusan na nagbubuklod sa mundo natin at sa mundo nila. At ang pinakamalakas na selyo ay matatagpuan sa sinaunang dambana sa tuktok ng bundok. Ngunit paano natin gagawin yun? Tanong ko. Si Rigor ay malakas at si Lakan, tila hindi na natin siya matutulungan. Mayroon pa tayong pag-asa, Colin. Sabi ni Lola Ben. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Ang lakas ng iyong ina ay hindi tuluyang nawala. Nakatago iyon sa mga alaala, sa pagmamahal, at ang susi ay nasa iyo na ngayon. Tumingin siya sa tala-arawan at sa kwintas na hawak ko. Kailangan nating gamitin ang kapangyarihan ng pagmamahal at mga alaala upang maisagawa ang ritual. Ngunit kailangan din natin ng sakripisyo. Anong sakripisyo? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang kabahan. Ang ritual ay nangangailangan ng puso ng pagsisisi, sabi ni Lola Ben. Isang bagay na matalas, isang bagay na naglalaman ng pinakamasakit na pinagsisisihan. At ang pinakamatinding sakripisyo ay ang pagbibigay ng bahagi ng sariling lakas, ang pinagsamang lakas natin. At ang kapangyarihan ng iyong ina, ang siyang magiging susi. Habang nag-uusap kami, naririnig namin ang papalapit na mga ungol. Si Rigor ay papalapit na. Dala ang mga yanggaw at si Puno Elias na tila ngayon ay mas masaya pa kaysa kay Rigor. Kailangan nating umalis na, sabi ni Lola Ben. Sumunod ka sa akin, Colin, at dalhin mo ang mga iyan. Ang mga alaala ng iyong ina ang magiging gabay natin. Nagmamadali kaming umalis. Iniwan si Lakan na tila nahuhulog na sa kadiliman. Bawat hakbang ko ay tila may bigat ng responsibilidad. Nakikita ko ang mukha ni Lakan sa aking isipan at ang pagmamahal ni Mama. Nang marating namin ang sinaunang dambana, isang malaking bato na nakatayo sa tuktok ng bundok, ang hangin ay mas malamig at ang langit ay tila mas madilim. Ang mga sinaunang simbolo sa dambana ay tila nagliliwanag sa kakaibang liwanag.
"Kalin," sabi ni Lola Ben, habang inilalabas niya ang isang maliit at matalim na bagay na gawa sa buto ng ibon. "Ito ang puso ng pagsisisi. Ngunit hindi ito ang ating sakripisyo. Ang tunay na sakripisyo ay ang pagbibigay natin ng ating lakas, ng ating pagmamahal, upang muling mabuo ang selyo." "Handa na ako," sabi ko, kahit na nanginginig ang aking mga tuhod. Habang nagsisimula si Lola Ben sa ritual, gamit ang mga salita na tila bumubulong sa hangin, naramdaman ko ang isang bagay na kakaiba, isang bagay na nagmumula sa aking puso. Tumingin ako sa tala-arawan ni Mama at sa kwintas na sampagwita. "Mama," bulong ko, "narito na ako. Handa na akong lumaban." Sa aking isipan, naglalaro ang mga alaala. Ang pagtawa ni Mama, ang kanyang mga yakap, ang kanyang mga payo. At kasabay ng mga alaala, naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kakaibang enerhiya mula sa akin na tila sumasali sa ritual. Ang aking lakas, ang aking pagmamahal, ang aking determinasyon, lahat iyon ay dumadaloy palabas, nagiging bahagi ng sinaunang selyo. Ngunit hindi pa kami tapos. Nakarinig kami ng mga yapak, si Rigor, si Puno Elias, at ang mga yanggaw ay papalapit na. "Hindi sila makakarating dito," sabi ni Lola Ben, kahit na ang kanyang tinig ay tila nauubusan na ng lakas. "Ngunit kailangan nating bilisan." Sa gitna ng pagdaloy ng aking lakas at ng ritual ni Lola Ben, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Ang puso ng pagsisisi na hawak ni Lola Ben ay hindi lamang isang bagay. Tila ito ay naglalaman ng isang malaking lihim. Naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya mula sa aking sarili, mula sa kwintas ni Mama at mula sa sinaunang dambana. Ang mga salita ni Lola Ben ay tila umaalingaw-ngaw sa hangin, nagbubuo ng isang proteksyon sa paligid namin. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Sa aking paningin, nakikita ko ang pagdating ni Rigor, kasama ang mga halimaw niyang Yanggaw at si Puno Elias, na ngayon ay tila mas masaya pa kaysa kay Rigor. "Tapos na ang iyong laro, Ben," sigaw ni Rigor. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya. "At ang iyong mga alagad, ang mga albularyo na akala mo ay malakas. Hindi pa tapos ang laban, Rigor," sigaw ko pabalik kahit na ang aking tinig ay nanginginig. Hawak ko ang tala-arawan ni Mama at ang kwintas ay tila umiinit sa aking palad. Nararamdaman ko ang pagmamahal ni Mama, ang kanyang tapang na dumadaloy sa akin. Ngunit bago pa man namin magamit ang pinagsamang lakas na ito, isang malakas na puwersa ang tumama sa dambana na nagpatalsik kay Lola Ben palayo. Bumagsak siya sa lupa, hindi na gumagalaw. "Lola Ben!" sigaw ko. "Mama!" Sigaw din ni Lakan na lumabas mula sa kung saan. Ang kanyang katawan ay kalahati ng halimaw, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng determinasyon. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Kuya, hindi ko na kaya," sabi ni Lakan. Ang kanyang tinig ay parang naghihingalo. Ang pagbabago, masyadong malakas. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Nakita ko ang kawalan ng pag-asa. At sa sandaling iyon, naalala ko ang sinabi ni Mama. Ang tunay na lakas ay nasa puso. "Lakan," sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ka nag-iisa. Hindi ka halimaw. Ikaw si Lakan.
ang kapatid ko. Kinuha ko ang kwintas ni Mama at inilagay sa kanyang leeg. Gamitin mo ito. Gamitin mo ang lakas ng alaala ni Mama. Ang pagmamahal niya. Tumingin si Lakan sa kwintas. Pagkatapos ay sa akin. Tila may nagbago sa kanyang mga mata. Ang kadiliman na bumabalot sa kanya ay bahagyang umurong. Hindi ko alam kung kaya ko, kuya, sabi niya. Kaya mo, sabi ko. Sama tayo. Gamitin natin ang lakas ng bawat isa. At doon, sa gitna ng sinaunang dambana, habang papalapit si Rigor, nagkapit kamay kaming dalawa. Naramdaman ko ang init ng pagmamahal ni Mama na dumadaloy sa aming dalawa, na pinagsama ang aming mga lakas. Ang aking kaalaman bilang albularyo, ang kanyang likas na lakas na ngayon ay hinahamon ng kadiliman, at ang alaala ng aming ina. Naramdaman ko ang pagbabago. Ang sakit ay tila nababawasan, napapalitan ng isang uri ng init. Ang init na ito, pamilyar ito. Ito ang init na nararamdaman ko kapag kasama ko si Kuya, kapag naglalaro kami ng basketball, kapag kasama namin si Mama. Ito ang init ng pagmamahal. Nang isabit ni Kuya ang kwintas ni Mama sa akin, tila may bumalik sa aking alaala. Ang mga halik ni Mama bago siya matulog, ang kanyang mga tawa, ang kanyang pagmamalaki sa tuwing nananalo ako sa laro. Ang lahat ng iyon ay bumalik na parang mga piraso ng puzzle na nagsasama-sama. Tumingin ako kay Kuya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. At nakita ko rin ang pagmamahal niya. Pagmamahal na hindi kailanman nagbago, kahit na ako ay nagbago. Gusto mong malaman ang tungkol sa puso ng pagsisisi? Sabi ni Rigor, ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya. Tumingin siya kay Lola Ben na nakahandusay. Ang puso ng pagsisisi na iyan ay ang pinakamasakit na bahagi ng aking pagkatao at ang pinakamalakas na alaala ng aking pagkabigo. At si Ben, siya ang kumuha niyan mula sa akin noon. Tumingin ako kay Lola Ben kahit narinig ko ang mga salita ni Rigor at napagtanto ko ang kahulugan ng sinabi ni Lola Ben tungkol sa sakripisyo at puso ng pagsisisi. Ang pinakamalalim na pagsisisi ni Rigor, ang pinakamasakit niyang alaala ng pagkabigo, iyon pala ang kailangan para sa ritual. At si Lola Ben, sa kanyang sariling paraan, ay nagawa na niya iyon noon pa man. Hindi mo magagamit ang pagsisisi, Rigor. Sigaw ko. Ang pagmamahal ang tunay na lakas. Naramdaman ko ang lakas na dumadaloy sa aming dalawa ni Lakan. Ang aking kaalaman sa mga sinaunang ritual, ang kanyang likas na lakas na ngayon ay nagpupumiglas na laban sa kadiliman at ang alaala ni Mama na nasa kwintas. Nagsama-sama ang aming mga kamay at nagsimula kaming bumigkas ng mga salita, hindi lamang mula sa mga libro, kundi mula sa aming puso. Nandito na kami, Rigor, sigaw ni Lakan. Ang kanyang tinig ay nagiging mas malakas, mas matatag. Ang itim na kulay sa kanyang braso ay unti-unting nawawala, napapalitan ng kulay ng kanyang balat. Ang kanyang mga kuko ay bumabalik sa normal. Ang lakas ni Rigor ay tila humihina sa harap ng aming pagkakaisa. Ngunit si Rigor ay hindi basta-basta sumusuko. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Naging mas malaki siya, mas matikas, at ang kanyang mga mata ay nagliyab na parang dalawang bulalakaw. Akala ninyo kayanin niyo akong talunin? Nakakakilabot niyang sabi. Hindi ninyo alam ang tunay na kapangyarihan. Sa kanyang galit,
nagpakawala siya ng isang malakas na enerhiya patungo sa amin. Napapikit ako, handang harapin ang anumang mangyayari. Ngunit bago pa man tumama ang enerhiya, isang figura ang sumulpot sa harap namin. Si Lola Ben. Gamit ang natitira niyang lakas, itinaas niya ang kanyang tungkod, na ngayon ay nababalot ng liwanag. Ang enerhiya ni Rigor ay tumama sa liwanag at tila nawala sa hangin. Ngunit nakita ko ang paghigop ng liwanag mula kay Lola Ben. Siya pala ang tunay na nagbibigay ng sakripisyo. Ang kanyang lakas, ang kanyang buhay. "Lola Ben!" sigaw namin pareho ni Lakan. "Hindi pa tapos ang laban," sabi ni Lola Ben. Ang kanyang tinig ay mahina na. "Ang susi ay nasa inyong pagmamahal. Ang pagmamahal na mas malakas pa sa anumang sumpa." Sa kanyang huling salita, bumagsak si Lola Ben. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita ko ang isang kakaibang bagay na nahulog mula sa kanyang kamay. Ang puso ng pagsisisi. Isang maliit, madilim na bato na tila kumikislap sa liwanag ng dambana. Sa isang iglap, naunawaan ko, hindi lamang ang pagmamahal ang kailangan. Kailangan din ang pagharap sa pinakamasakit na bahagi ng kadiliman. Ang pagsisisi ni Rigor. "Lakan," sabi ko, "kunin mo ang puso ng pagsisisi. Kailangan natin itong gamitin." Nang hindi nag-aatubili, tumakbo si Lakan at kinuha ang bato. Habang papalapit si Rigor, naramdaman niya ang presensya ng bato. Tila nagkaroon ng reaksyon ang bato sa kanya. "Ano yan naman?" sigaw ni Rigor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. "Hindi maaari." Lumapit ako kay Lakan. Hawak niya ang bato at hawak ko ang tala-arawan ni Mama. "Rigor," sabi ko, ang aking tinig ay malakas at puno ng tapang. "Tapos na ang iyong paghahari. Ang iyong kasamaan ay matatapos na." Hinawakan ko ang kamay ni Lakan at itinapat namin ang puso ng pagsisisi kay Rigor. Habang ginagawa namin ito, hinawakan ko ang kamay ni Lakan at itinapat namin ang puso ng pagsisisi kay Rigor. Habang ginagawa namin ito, binigkas ko ang mga salita mula sa tala-arawan ni Mama. Mga salita ng pagmamahal at pagpapatawad, habang si Lakan naman ay gumamit ng kanyang natitirang lakas upang itulak ang enerhiya ng bato papunta kay Rigor. "Sa ngalan ng pagmamahal na nanaig noon," sabi ko, "sa ngalan ng mga alaala na hindi kayang burahin ng kadiliman, isuko mo na ang iyong galit. Sa ngalan ng pamilyang iyong winasak," dagdag ni Lakan. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. "Isuko mo na ang iyong kasakiman." Nagsimulang kumislap ang bato. At kasabay nito, ang liwanag mula sa kwintas ni Mama ay kumalat. Bumabalot kay Rigor. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rigor. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay ng isang uri ng kalungkutan. Ang kanyang malalaking anyo ay nagsimulang lumiit. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng apoy. "Hindi," bulong niya. Ang kanyang tinig ay bumalik sa dating mahina at puno ng pighati na tinig ni Lola Ben. "Pagmamahal, alaala, hindi ko alam." At sa isang iglap, ang anyo ni Rigor ay naglaho. Ang madilim na bato ay bumalik sa pagiging ordinaryong bato lamang. At ang liwanag mula sa kwintas ni Mama ay tila bumalik sa aking palad. Ang lahat ay natapos. Ang Hari Mundon sa pagkakataong ito ay natalo. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Nakita ko si Lola Ben na nakahandusay pa rin, halos wala ng malay. Si Lakan,
Bagamat nawala na ang itim na kulay sa kanyang braso, ay tila lubos na naubusan ng lakas. At ako, ramdam ko ang pagod, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Naramdaman ko ang paghupa ng kadiliman sa aking katawan. Ang lakas na naramdaman ko kanina ay tila nawala, ngunit napalitan ito ng isang uri ng kalinawan. Nakita ko si Rigor na naglaho at ang kanyang tunay na anyo. Ang anyo ni Lola Ben na puno ng pagsisisi ang siyang natira. Si Lola Ben, sabi ko, tumakbo papunta sa kanya. Malala ang kanyang kondisyon, sabi ni Colin habang sinusuri niya si Lola Ben. Ngunit hindi pa siya patay. Kailangan natin siyang alagaan. Tumingin kami sa paligid. Ang mga yanggaw ay nawala na rin. Tila kasama ni Rigor. Si Puno Elias na tila nabalik sa kanyang dating pagkatao ay nakaupo sa isang tabi, umiiyak. "Patawarin ninyo ako," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. "Patawarin ninyo ako sa aking kahinaan." Ngunit kami, kasama ang natitirang mga tagamaligaya na nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga bahay, ay hindi na nag-isip tungkol sa kanya. Ang aming pagtuon ay nasa paggaling ni Lola Ben at sa pag-unawa sa lahat ng nangyari. "Sa wakas," sabi ni Colin habang inaalalayan niya si Lola Ben, "tapos na." Ngunit habang tinitingnan ko ang dambana, ang mga sinaunang simbolo at ang napakalaking bato na nasa gitna nito, mayroon pa ring kakaibang pakiramdam. Ang tagumpay na ito ay napakalaki, ngunit ang halaga nito ay napakataas. Habang ginagamot namin si Lola Ben at habang nagsisimula ng bumalik sa dati ang maligaya, napagtanto ko ang lahat. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa pagkontrol sa kapangyarihan o pagpuksa sa kasamaan. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa ating nakaraan, sa ating mga kahinaan at sa ating mga pinagmulan. Si Lakan, sa kanyang pagbabago, ay natutunan ang kahalagahan ng responsibilidad. Si Puno Elias, sa kanyang pagtataksil, ay natutunan ang halaga ng katapatan. At ako, sa aking pag-aaral, ay natutunan na ang tunay na kaalaman ay hindi lamang nasa mga libro, kundi pati na rin sa puso. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga sinaunang simbolo sa dambana na tila nananatiling buhay, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Ang pagkatalo ba ni Rigor ay ang katapusan ng lahat? O ito lamang ay isang pansamantalang kapayapaan? Ang mga salita ni Rigor ay tumagos sa akin, ngunit hindi sila ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking takot. Ang nakikita ko kay Lakan, ang kanyang braso na nagiging itim, ang kanyang mga kuko na humahaba. Iyon ang tunay na nagpapalamig sa aking dugo. Ang lakas na iyon na akala ko ay magagamit namin laban kay Rigor ay tila bumabalik sa kanya, ginagamit upang pahirapan ang sarili niyang kapatid. Tumingin ako kay Lola Ben na nakahandusay pa rin. Ang kanyang paghinga ay mahina. Nakaramdam ako ng desperasyon na hindi ko pa naranasan. "Hindi mo magagamit ang pagsisisi, Rigor." Sigaw ko, ang boses ko'y nanginginig ngunit may determinasyon. Ang pagmamahal ang tunay na lakas. Kinuha ko ang kwintas ni Mama mula sa aking leeg at ang tala-arawan na dala ko. Naramdaman ko ang init na nagmumula sa mga ito. Ang alaala ng pagmamahal ni Mama na tila nagbibigay ng lakas sa akin. Si Lakan, sa kanyang paghihirap, ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot, ngunit nakita ko rin doon ang pagkilala. "Kuya, hindi ko na kaya," sabi niya.
Ang kanyang tinig ay parang naghihingalo. Ang pagbabago, masyadong malakas. Lakan! Sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang balat, ngunit sa ilalim nito, mayroon pa ring init. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka halimaw. Ikaw si Lakan. Ang kapatid ko. Inilagay ko ang kwintas ni Mama sa kanyang leeg. Gamitin mo ito. Gamitin mo ang lakas ng alaala ni Mama, ang pagmamahal niya. Nang ilagay ko ang kwintas, tila may nagbago sa kanya. Ang itim na kulay sa kanyang braso ay bahagyang umurong. Ang kanyang mga kuko ay tila hindi na kasing talim. Nakita ko ang pagbabalik ng isang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko, kuya, sabi niya. Ngunit ngayon ay may bahid na ng pag-asa sa kanyang tinig. Kaya mo, sabi ko. Sama tayo. Gamitin natin ang lakas ng bawat isa. Nagsama kami ng aking kapatid, magkahawak kamay sa harap ng dambana. Naramdaman ko ang lakas na dumadaloy sa aming dalawa. Ang aking kaalaman sa mga sinaunang ritual, ang kanyang likas na lakas na ngayon ay nagpupumiglas laban sa kadiliman. At ang pagmamahal ni Mama na tila nagbubuklod sa amin. Nagsimula kaming bumigkas ng mga salita, hindi lamang mula sa mga libro, kundi mula sa aming puso. Naramdaman ko ang pagbabago. Ang sakit ay tila nababawasan, napapalitan ng isang uri ng init. Ang init na ito, pamilyar ito. Ito ang init na nararamdaman ko kapag kasama ko si Kuya, kapag naglalaro kami ng basketball, kapag kasama namin si Mama. Ito ang init ng pagmamahal. Nang isabit ni Kuya ang kwintas ni Mama sa akin, tila may bumalik sa aking alaala. Ang mga halik ni Mama bago siya matulog, ang kanyang mga tawa, ang kanyang pagmamalaki sa tuwing nananalo ako sa laro. Ang lahat ng iyon ay bumalik na parang mga piraso ng puzzle na nagsasama-sama. Naramdaman ko ang paghupa ng kadiliman sa aking katawan. Ang itim na kulay sa aking braso ay tuluyang nawala. Ang aking mga kuko ay bumalik sa normal. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Rigor. Hindi mo magagamit ang pagsisisi, Rigor. Sigaw ni Kalin. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng determinasyon. Ang pagmamahal ang tunay na lakas. Gusto mong malaman ang tungkol sa puso ng pagsisisi? Sabi ni Rigor, ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya. Tumingin siya kay Lola Ben na nakahandusay pa rin. Ang puso ng pagsisisi na iyan ay ang pinakamasakit na bahagi ng aking pagkatao at ang pinakamalakas na alaala ng aking pagkabigo. At si Ben, siya ang kumuha niyan mula sa akin noon. Tumingin ako kay Lola Ben. Kahit nakahandusay siya, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tila mayroon siyang plano. At alam kong ang plano na iyon ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Rigor. Naging mas malaki siya, mas matikas, at ang kanyang mga mata ay nagliyab na parang dalawang bulalakaw. Akala ninyo kaya ninyo akong talunin? Nakakakilabot niyang sabi. Hindi ninyo alam ang tunay na kapangyarihan. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanya. Tumama sa amin. Napakapit kami ni Kalin sa isa't isa. Gamit ang lakas na galing sa aming ina at sa isa't isa. At, Kuya, ang bato. Sigaw ko, tumuturo sa puso ng pagsisisi na nahulog mula kay Lola Ben. Nakita ko ang bato, ang puso ng pagsisisi. At doon ko naunawaan ang lahat. Ang pagsisisi ni Rigor
Ang pagkabigo niya noon ang mismong pinakamasakit niyang alaala. Iyon pala ang kailangan upang ganap na mapigilan siya. At si Lola Ben, sa kanyang paraan, ay ipinadama iyon kay Rigor. "Lakan!" sigaw ko. "Kunin mo ang bato. Kailangan natin itong gamitin." Habang papalapit si Rigor, naramdaman niya ang presensya ng bato. Tila nagkaroon ng reaksyon ang bato sa kanya. "Ano yan?" sigaw ni Rigor. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla at takot. "Hindi maaari." Lumapit ako kay Lakan. Hawak niya ang bato at hawak ko ang talaarawan ni Mama. Nagkapit kamay kaming muli at itinutok namin ang bato kay Rigor. "Sa ngalan ng pagmamahal na nanaig noon," sabi ko, "ang aking tinig ay malakas at puno ng tapang. Sa ngalan ng mga alaala na hindi kayang burahin ng kadiliman, isuko mo na ang iyong galit. Sa ngalan ng pamilyang iyong winasak," dagdag ni Lakan. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. "Isuko mo na ang iyong kasakiman." Nagsimulang kumislap ang bato at kasabay nito, ang liwanag mula sa kwintas ni Mama ay kumalat. Bumabalot kay Rigor. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rigor. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay ng isang uri ng kalungkutan. Ang kanyang malalaking anyo ay nagsimulang lumiit. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng apoy. "Hindi," bulong niya. Ang kanyang tinig ay bumalik sa dating mahina at puno ng pighati na tinig ni Lola Ben. "Pagmamahal, alaala, hindi ko alam." At sa isang iglap, ang anyo ni Rigor ay naglaho. Ang madilim na bato ay bumalik sa pagiging ordinaryong bato lamang at ang liwanag mula sa kwintas ni Mama ay tila bumalik sa aking palad. Ang lahat ay natapos. Ang Hari Mundon sa pagkakataong ito ay natalo. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Nakita ko si Lola Ben na nakahandusay pa rin, halos wala ng malay. Si Lakan, bagamat nawala na ang itim na kulay sa kanyang braso, ay tila lubos na naubusan ng lakas. At ako, ramdam ko ang pagod, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Nakita ko si Puno Elias na nakaupo sa isang tabi, umiiyak. "Patawarin ninyo ako," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. "Patawarin ninyo ako sa aking kahinaan." Tumingin kami ni Lakan sa isa't isa. Ang laban ay tapos na. Ang aming baryo ay ligtas. Ngunit alam namin na ang mga alaala ng gabing ito ay mananatili magpakailanman. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilip sa abot tanaw. Isang liwanag na tila mas matagal na dumating kaysa sa karaniwan. Ang mga sinaunang simbolo sa dambana ay hindi na nagliliwanag tulad ng dati. Ngunit ramdam ko pa rin ang kanilang presensya. Isang paalala ng mga kapangyarihan na nananatili sa mundong ito. Nakaupo ako sa tabi ni Lola Ben. Sinusubukang gamitin ang kaunting kaalaman ko sa pagpapagaling upang mapagaan ang kanyang paghinga. Yang kanyang katawan ay tila pagod na pagod. Ang kanyang lakas ay halos naubos na sa kanyang sakripisyo. Si Lakan naman ay nakaupo sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay tila pinaghalong pagod at pagkamulat. Ang dating sigla na nakikita ko sa kanya kapag naglalaro ng basketball ay napalitan ng isang uri ng kapanatagan. Isang pagkaunawa sa bigat ng responsibilidad. Ang kwintas ni Mama ay nasa kanyang dibdib, isang maliit na paalala ng kapangyarihan na nagligtas sa amin. "Lola Ben," mahinang sabi ni Lakan habang hinahapos ang noo ng matanda. "Salamat po,"
Si Lola Ben ay bahagyang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagmamahal, ang pagkakaisa, iyon ang tunay na lakas. Bulong niya bago muling pumikit. Sa ibaba ng bundok, sa baryo ng Maligaya nagsimula ng mamulat ang mga tao. Ang mga natira na hindi nagapi ng kadiliman ay nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga bahay. Nakita nila ang mga bakas ng labanan, ang kaguluhan, ngunit higit sa lahat, nakita nila ang pagbabalik ng katahimikan. Si Puno Elias, kasama ang ilang tapat na mamamayan, ay nagsimulang maglinis ng mga nasirang bahagi ng baryo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi habang tinitingnan niya kami mula sa malayo. Ngunit alam kong hindi pa iyon ang katapusan ng kanyang pagharap sa kanyang mga nagawa. Kailangan nating bumaba, Kalin. Sabi ni Lakan, tumayo ng may kahirapan. Kailangan nating ipakita sa kanila na ligtas na sila. Tumango. Ako. Alam kong ang paglalakbay namin ay hindi pa tapos. Ang pagbangon ng Maligaya ay isang mahabang proseso. At ang mga aral na natutunan namin ngayong gabi ay dapat manatili sa aming puso. Habang tinutulungan namin si Lola Ben na makalakad pababa ng bundok, napansin ko ang mga tao sa baryo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, pagkalito, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Nakita nila ang pagdating namin, dala ang kapayapaan. Nakita nila ang pagbabago sa aking katawan, ang pagkawala ng kadiliman. Niyakap ako ni Kalin. Mahusay ang ginawa mo, kapatid, sabi niya. Nagtagumpay tayo. Hindi lang tayo, kuya. Sabi ko, lahat tayo. Pati si Mama. Alam kong kahit papaano, nakatulong siya. Tumingin kami sa aming ina, na ngayon ay nakaupo sa harap ng aming bahay. Tila mahina pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na blangko. Nakatingin siya sa amin na may bahid ng pagkilala at pagmamalaki. Nang makarating kami sa gitna ng baryo, sinalubong kami ng mga tao. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay nagpapasalamat. Nakita ko ang respeto sa kanilang mga mata. Hindi lamang para kay Kalin, kundi pati na rin para sa akin. Ang dating pasaway na anak na mahilig sa basketball, ngayon ay nakikita nila bilang isang taong lumaban para sa kanila. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang aking paligid, napansin ko ang mga bakas ng kababalaghan na naiwan. Ang mga puno na tila nababaluktot, ang mga anino na tila gumagalaw kahit walang hangin. Alam kong ang Maligaya ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga kwento tungkol sa Harimundon ay hindi na lamang mga alamat. Ito ay naging bahagi na ng aming kasaysayan. Ang araw na ito ay mapait. Mapait dahil sa mga nawala, sa mga nasaktan, at sa mga aral na natutunan sa pamamagitan ng sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon ding tamis. Tamis ng pagkakaisa. Tamis ng pag-ibig na nagligtas sa amin. At tamis ng pag-asa na muli naming mabubuo ang aming pamayanan. Ang baryo ng Maligaya ay nagsimulang bumangon muli mula sa abo ng kaguluhan. Ang mga nasirang bahay ay unti-unting itinayo. Ang mga sugat sa puso ng mga mamamayan ay dahan-dahang naghihilom. Sa gitna ng pagbabagong ito, dalawang figura ang nangingibabaw. Sina Kalin at Lakan. Hindi na sila ang dating magkapatid na tila magkaiba ang mundo. Si Kalin, ang masipag na albularyo, ay ngayon ay mas matatag. Ang kanyang kaalaman ay pinalalim ng karanasan.
Si Lakan naman, ang dating palabirong manlalaro, ay natagpuan ang kanyang tunay na lakas, hindi sa bola, kundi sa kanyang puso at sa kanyang mga alaala. Ang kanilang tungkulin bilang albularyo ng baryo ay kinilala at iginalang ng lahat. Si Lola Ben, bagamat mahina na, ay nagpatuloy sa kanyang paggabay sa dalawang magkapatid. Ang kanyang mga salita tungkol sa pagkakaisa, pagmamahal, at pagiging mapagbantay ay naging pundasyon ng bagong maligaya. Madalas niyang sabihin, ang kadiliman ay hindi tuluyang nawawala. Ito ay nagbabantay lamang, ngunit ang liwanag ng pagmamahal at pagkakaisa ay mas makapangyarihan. Si Puno Elias, sa kanyang kapatawaran, ay nagdesisyong maging isang simpleng mamamayan. Inialay ang kanyang natitirang lakas sa pagtulong sa pagbangon ng baryo. Ang kanyang kahihiyan ay naging aral sa lahat na ang tunay na pamumuno ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan, kundi sa katapatan at serbisyo. Ang mga kwento tungkol kay Rigor at sa Harimundon ay naging bahagi na ng mga alamat ng maligaya. Ang mga ito ay ikinukwento sa mga bata hindi upang takutin, kundi upang magbigay babala. Babala tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa tradisyon, pagmamahal sa pamilya, at pagiging mapagbantay laban sa anumang uri ng kadiliman. Ito man ay nasa labas o sa loob ng kanilang sarili. Ang mga sinaunang dambana sa tuktok ng bundok ay naging sagradong lugar. Binibisita paminsan-minsan ng dalawang albularyo para sa mga ritual ng pagpapasalamat at pagpapanatili ng kapayapaan. Ngunit sa kabila ng bagong kapayapaan, may isang bagay na hindi maaaring tuluyang mawala. Tuwing papalapit ang hating gabi, lalo na sa mga gabing may mapulang buwan, may mga mamamayan na nagsasabing naririnig nila ang mahinang bulong mula sa kakahuyan ng kape. Isang bulong na tila nagdadala ng lamig, isang bulong na nagpapaalala na ang kasaysayan ay maaaring maulit. Ang mga ito ay hindi na mga ungol ng mga yanggaw, kundi tila mga salitang hindi maintindihan, mga bulong na nagmumula sa kadiliman na tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Minsan, si Lakan, habang naglalaro ng basketball sa gitna ng baryo, ay napatingin sa direksyon ng kakahuyan. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may anino na gumalaw. Isang anino na mas maitim kaysa sa ordinaryong anino ng gabi. Napangiti na lamang siya. Alam niya na ang laban ay hindi pa tuluyang tapos. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Alam niyang kasama niya si Kalin, ang alaala ni Mama, at ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Ang maligaya ay nabubuhay na muli. Hindi bilang isang lugar na walang bahid ng panganib, kundi bilang isang komunidad na matatag sa harap ng anumang hamon. Ang mga alamat ay nagiging aral at ang mga aral ay nagiging gabay. Ang bulong ng gabi ay patuloy na maririnig, ngunit ang tinig ng pagmamahal at pagkakaisa ng maligaya ay mas malakas pa.